Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpanganagad sa programa Bantay Banwa. Lunes, edisyon kita Enero 5, tuig 2026. Programa magadulong sa iyo sa laming uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Kinainyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpangalagad mga kabyanan, Storyanta ining pagpirma ni President Bongbong Marcos ang people-oriented 6.79 trillion nga national budget for 2026. Kagaina no sa signing ceremony ginasure sa presidente ang pumuluyo ng 2026 GAA or Republic Act number 12314 is appropriately aligned sa long-term development plans ng gobyerno kag naka-focus no na buligan nga mag-ayuhan ang mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas kadako sang budget no. So, sa isang day na karon ang budget nga nakuha sa tagsag ka ahensya sa gobyerno ang maibaluan sa aton mga tagpalamati anong expect nila no for 2026. Kag sa iban pagid naton nga balita, sige ang pagpanakop no sa Police Regional Office 6 sa mga nagaduso sa illegal nga droga. Kag ang probinsya naman sang Iloilo through Governor Toto Defensor mag-train sang 25 tanan ka ido ipaydalom sa para malakip sila no manging kabahin sila sang K9 narcotic detection unit sang PNP. Isa na obserbahan naton do ay naganubo ang tinakpanay mga kabyanan, bulto-bulto, milyon-milyon ang recoveries sang PNP sa mga anti-drug operations nila. Ang nakita sinisang PNP kag sang provincial government, what if magdugang kita sang narcotic detection dogs muni ang i-deploy sa mga strategic areas ilabi na sa mga pantalan kag paluparan. Pero mas amigid yang malutsan no or kundiin bala nila ginapadala gid sa mga puerto gid kag pantalan ng mga ginadungkaan ni bala sa mga roro bla. Hindi tanan nga puerto may scanner. Pagti sa nakita naton amo gid ning dapat nga obrahon, hindi lang nga narcotic detection dogs, dapat ang pagpasulod diyan ng entrance exit sa kada lugar dapat hugot gid ang pagbantay.
Salamat lang kita ngati pag-abot diri sa aton niya madakpanas ang PNP. Masangkad ang intelligence monitoring, masundan asa sa magkakandak sang may bus positive ang mga operation. Pinsaron nyo bala pila ka gramo, 80 gramos, 100 grams, 1 kilo. Hindi mo madakop-dakop ini ang mga nagaduso. Hindi mo ma-recover ini nga kontrabando. Madamo-damo nga mga kauturan na naman sini ang dalman ng biktima sa drug addiction. Pero may iba naman niya nga ang pagbaligya sa illegal nga droga ang ginagamit nila no para masustainer ang ilang drug addiction. So unang istoryahan naman kina karon no diri sa aton nga pagpangalagad. 11 minutos pagalikan sa takna ng alas 2 sa hapon. This time countang report ni Janelle Baclay. Shooting incident kay na no, security guard gintiro man ang kaupod nga security guard dira sa area sang Delgado City proper. Countang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. All nagluntad ining pagtineruhay sa tunga sa duha ka mga security guard kay nadra sa may tubang sa isa ka baligyan sa motorsiklo sa Delgado Street City proper sa diin ang ginatan-aw diri ang bulos ang gamo sa tunga sa duha ka security guard amo ang personal nga hiligutan suno kay Police Captain Melchor Tolentino ang OIC sang Police Station 1 sa interview naton kay na sa sining nagbutan nga shooting incident. Ang biktima diri mayara sing igo sang wala pambalaan kung ano nga sahi sang armas luthang apang ang suspetsado natigayon ini nga dakpan kay wala man ini siya nagpalagyo pol no. After sa natabo nga pagpanluthang kay may CCTV footage subong nga ginasecure ang aton sini nga Iloilo City Police Office kay nagagwa nga bag-o ang linok panay mayara sing pagbaisay nga nagaluntad sa tunga sa sining duha ka mga security guard kag samtang nag-agaway sila sa armas luthang natigayon nga matiruhan no ining isa sa biktima ang biktima gikilala nga si Willie Salazar 30 anyos kag ining suspect amo si Regimar Tupas ang gina usisa pa ni subong kay suno sa management sang sining ginabutihan no sang suspect nga daw mabuot man ini kuno ang ilang nga tinawag kag wala naman ni record ti ginausisa pa ginapadalman pa kung ano ang madadong nga rason sang sining pagsingkyanay sang duha ka mga security guard suno kag gina kay Sir Tolentino ang iyang ginpahayag na daw isa lang ka agency ang ining suspect kag ang biktima so wala mabalaan kung ano ang ginhalinan base kung sa Jotihay o kung Pero isa lang ini sila ka olobrahan nila. isa ka agency pero lain ang ilang nga ginaobrahan na-dutihan na, okay. ang ilain ang ilang nga na-dutihan pangitaon naton diribla ang naton nga interview kay Grabe no? So kaakig mo naniro kagid eh. Amo nang nakita nato. Clear pa kung silingon nga Dalom? muna ka dalom sang ilang singkianay nga natabo sa sining duha ka mga security guard ipalayag naton ang aton sining interview kay Police Captain Melchor Tolentino sa ila inisyal na investigasyon sa sining natabo nga shooting incident. Okay. Sa bulit. Pila ka tiro, sir? Ako nabatian sa ato mga kaya mga witnesses ispat mo ko. Okay, asa isa na sir may mga recoveries kita nga mga bala kapag ang na-recover na po yung ating suspect
pagkatapos ng insidente, nagsunod nila sila opisina, naging turnover ang iyang food firearm, no, sa iyang food. Dito na-recover ng sa mga na-standing police officers na isa ini ka pistol 9mm with 1 magazine and 3 live ammunition. Sir, may isa sila na pagpapagpapang manisip. Wala tayo nagkakasa sa rin. So, biktima na ito nagagip siguro ha. Pag hindi nga nagyagawa sila ba, ipanay sila sa tubang, ay dito nagtabo ang kumprontanay. So, ano yung naging sulo? Pwede dawa mga tabo. Karing motor sir nga involved sir kasi na yun. Biyay na kami sa okay. So, mali sir, ano nakatuloy yung biktima? According sa information sa atin ng biktima, nagagip. So, ilaban lang natin, pag makakuha dito sa CCTV at sa tugang natin ng pag-ibig. Sa subang sir, hindi na natin. Nabatihan si Police Captain Melchor Tolentino, no? So nataymingan na gitgina nga nalabayan nato, no? Dira sa may tubang din isang kung kilala kung pamilyar ka sang M4 bla, no? Dira na Yes, sir. Suzuki. Nagyan sang bilyang nga jeep. So, nag-build up ang traffic dira kagina kay adlaw ini natabo. Pag nakuhaan sang CCTV, ang ining pagtiro no sa sining isa ka security guard sa CCTV nga aton natanaw Paul. Although nga tiginawyatan pa ini sang ICPO, nagagwa dito nga ining biktima nakasakay ni sa motorsiklo kag ining suspect naman yan naka-duty pa ni siya. So may bayo sa may vest siya nga daw green na black. Kag nakadargon siya kag ginasang pang security guard ginang daw blue. So ginpalapitan sa santo sa video, daw nagbaisay sila hasta nga daw gintikwang sa sang sining nakamotor kag nagkumusyon sila. Kag amo to gin palokpan posible sang sining suspect ang biktima, pero after lepok lawig pa ang kumusyon kag ang pagdumugay sang duwa ti sa tuma gid ni sang karsada ra tabo ag nakadamo gid ang nakakita kay na no sa sining insidente. So ara sa ospital ining biktima kag wala pa man sang update no kung anong pastada, pero dumayara sing tatlo kuno kaigo tubtob 5 kaigo. Namo 9mm ang gigamit but silingon nga hindi lang isa ka lupok no. Kundi sunod-sunod ang posible paglupok kay ano man ang 9mm. Pero ang suspect, ang status ng suspect na arrested siya. Arrested siya kay ang suno kay Police Captain Melchor Tolentino nga ining suspect after sang natabo nga paglutang niya kag nagraplinganay sila sang sining biktima kag ang biktima dugoon ini ginbuligan dala sa ospital. Nagsulod siya sa management kag gin-turnover ining armas. So daw wala man sang intention dapat nga malagyo siya. Gin-surrender niya ang iyang armas sa management nga ginobrahan niya. Kag dito kag nakita naton nga nakapusa siya kang pungko sa may sulod sang so tuyo yan ang ganyan na siguro makapautwas na sang kainit niya. Pero amo na posible kay on duty siya daw siya ang ginkaduan sa sining biktima. So ining suspect kay namo na sila naton nga naka-uniforme siya. So posible nga duty siya that time. So depende pa na sa investigasyon sa aton nga kapulisan. Pero naka-uniform siya kagina kag confrontation sa gwa sang establishmento sa diin nga dito sila natabo. Tibot silingon kung naka-uniform ka nga security guard, naka-vest pa siya. Alin siya sa sulod sang establishment, may posibilidad na on duty siya. Tapos ginkaduan siya sa sining biktima kag wala ta kabalo kung ano nagpatunga sa ila conversation kag ginbuan niya man wala sa sang ginpilit na kundi guro gin tawag na guada ora mo ni ari ko di sa gua wala ta kabalo pero nagwa pagwa nila mo to dayon nga posible nagsinggitanay nagtikwa nga sila kag tungod sang siguro kay on duty kung on duty kang mas mataklo aragid na yaw aragid na amo to nga napalukpan niya ining biktima kag tigayon nga madakpan dayon ining suspect kay ina no dira sa may iskapang pag kadto nyo kay inanel tagang mga bala kay ginapamulot na balaan ni na sa kagina nga duwa sila ka security guard kay parehos na ang ila tsapa nagkalahulog dira sa may insidente gid mismo nag-umhaom ang
Katapos ang media na laban-laban kung ano ni siya, ang security guard man ni. So gid-confirm sa aton sa ICPO nga parehas sila gali nga security guard kag daw posible nga parehas man nga agency. No, wala lang kita kabalo kung isa lang sila sa ginaobrahan o kung anong natabo sa ila sining nga konfrontasyon no sa sining naguntad nga shooting incident kay na. So ang suspect ara iya sa ICPO subong wala sa aton nga kapulisan. And we hope no mag-serve man ini nga leksyon sa aton mga tuturan nga kay mga amo ni nga bagay pairalon gid ang matawhay nga pag-istorya hindi nga dalon sa kainit kay kisa dira gid nag-umpisa kapin pa kung may armas ka kung may pusil ka so kung may kontra ka muna dayon ang imong nga ginapaminsan nga akon nga armas man kay mabalos ko tudlaw or muna blang thinking sa iba hindi man tanan no pero dapat gid mangin kalmado kita kay way kita kabalo mabutan tayo minusulan mo gid ang imong ginhimo. Muna ginangagapati gid ang pulis nga daw may madalom gid nga hiliguttanon sa mga sang sining duwa hindi lang daw on the spot nagkilalahay sila or nagpangilayay kag wala nagsawanay ginapadalman pa kung related sa duty o kung ano pa gid ang gulo nga ginalinan sa ilang konflikto. Okay. Nel madamo gid nga salamat. Muna maduro nga nga report para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report no sa sining natabo nga shooting incident kay na dira sa Delgado City proper. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang ginapinsar ko sa sining mga insidente paanong pamilya nila. Sang naigo ang biktima no kag sang suspect kung may pamilya man siya kung wala ano mangin epekto sa iyang pamilya. Amo na sa mga kauturan tabla avoid tagid ang mga amo nga mga konfrontasyon. Ikawan tagid ang magabot bala sa kinagamo pilion tabla nga mangin matawhay lang bala ang pagpangabuhi ta kisa may kita mismo ang naga-complicate man sa aton nga sitwasyon amo na nga for example may sinuyaay ka mo dira pwede man nga naglikaw ka na lang di ba naglikaw ka nag-avoid ka nagisabi sa mga konfrontasyon dira nag-umpisa ang mainit nga habuyanay sa tinaga sinumbaganay sa kaso nga niya may pusel pa kag ano no why gid siya naglagyo no why siya naglagyo subot silingon amo lang gito yan tuyo niya nga makabalos pero ang paminsaron mo sina anong batsagon sang pamilya sang biktima may mga ara gina nga nagapaminsar nga sa tungod sa kainit ni labla wala taman sila gina-judge pero may mga ara na nga nagapaminsar nga ti paano ni ang tabo sa amon nga himata sa amon nga asawa sa akon nga bata di ba may mga amon nga ginapaminsar ang iban sa aton ti mabudlay gid ako may armas ka no hindi man tanan siyempre damo man ang responsible gun holders pero ti muna bla no natabo na priso ka na kaya mo na tubangon mo na lang ang konsekwensya pero likawan tagid na mag-abot sa punto lang nga mag-amo ni may tiniruhay, may sinuyaanay, may sinumbaganay. Dapat kabalo kita sang limitasyon taman Kuti kon mag-abyan ka mo, dapat kabalo ka mo kon saan dapat ka mo mag-contact dira sang sinuyaay ninyo. Sabi ang sobrang sinadya nga linabutawanay, way ka nakabalo, nagainit ng ulo sang imong upod, nagainit ng ulo sang ginasuyaan mo dira kung sinuyaay ka mo dira dapat may kabalo ka mo sang limitasyon yung dapat hindi madulang respeto sa isa kag isa gid na no isa kung mga inupdanay ka mo dira magilininom ka mo ka magsinuyaay na dira gid na nag-umpisa gid ang hindi manami ng mga bagay kay sa ilimnan damo inom mo damo na inom yun no tapos nabot sa punto nga nagasinuyaay na ka mo ang isa hindi magpa-utang man, hindi magpa-iway. Ang isa hindi man, dira nag-umpisa ang sinumbaganay. May mga binunanay pa gani kisa, di ba? Hasta sa tiniruhay.
ibaluon ta sining estado sang biktima, no? Kung anong status niya sa sini nga mga tinion, balaan tama, no? Nga masubogid ang natabo. Kaina sang aga, no? New Year na New Year, may tiniruhay na. Hindi naton gusto nga masundan pa ang ini nga mga hitabo kay ano gid ni very unfortunate ini, no, para sa aton. Ang ginapinsar ko pagid kay ina, what if may naigo nga iban, di ba? Dalan to nakita sa naton mga tagpalamati, ginagyan ina sa mga ano dira, damo nga mga salakyan ang nag-aagi dira. What if may naigo, what if may nasalabat sang bala, di ba? So sa mga gun holders na to, no, landawon tabi anong mga pwede ta pagid mahimo para i-control ang aton nga kaakig. Magpaiway gid kita. Kisa may time nga kamo na mismo, mutanta kamo na mismo ang naobrahan sang sala. Siyempre ang tendency mabalos ka, maresba ka. Gamit ang pusil mo. Pero kung paminsaron mo naman sa pila ka beses, sa pagpaiway ko, madamo nga mga bagay ang gin-avoid mo. Mapriso ka, mawad-an siyang tatay, bata, ang imo nga pamilya dira. Dibla? Kaya kung makatiro ka da, balos man, pinatyanay ka mo, te. Diba? Amo na kung nagapaiway ka. Dapat, hindi, may isa ka, may naatinan ako sininga do seminar, Life in the Spirit seminar nga. Hindi buot silingon nga wala ka nagbato, talaw ka. Tandaan gid na sa naton nga mga kauturan. Hindi tanan nga naga-atras sa gira, talaw. Ang iban sila sa ila, mas kinapili nila na magpaiway tungod kadamo pa sang nagahulat sa ila pagpauli, kadamo sila sang priorities, damo sila sang handog kag nagapati sila nga sa pagpaiway nila. Mas fair, no, ang ilaman pamilya at the same time hindi ka na makakos pa sang dugang pagid kung mas madalong pagid na problema. Amo gid nang tandaan sa naton mga kauturan. Publiko, Radyo Pilipinas. Tiniiban pagid. May isa pagid nga example, may nangutang sa imo. Ti subong nga daan for sure kalabanan sa aton. Subong nga January ubos na ang bonus. Ang iban nga siguro may utang pa. Ti ang problema sina nga sa mga masunod nga adlaw, paano sukto ng mga nagulutang sa imo? Ti may iba naman nga nagaulutang, sila pang isog kung sukton, na andira nag-isa nag-umpisa ang problema pagid. Okay? So dapat likawan tabla ang mga bagay nga cause gid sang hindi pag-intsindihanay kag magaresulta sa kinagamo. So muna, sa mga may utang dira dapat responsable ka mo, no? I-acknowledge nyo gid ang utang nyo kag baydan nyo gid sa ginpromisa ninyo nga mga adlaw. Kay nga agin pa utang ka mo, hindi tungod may extra sila, hindi tungod may kwarta sila, ina tungod may salig sila sa imo. Kamo na nga hindi nyo dapat pagubo ng salig sa mga nagautang, ginautangan nyo. minutos, makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Riman niya ho. Pinsarahan nyo lang bala ang produkto halin sa Gimaras Kimbakal Sa Gimaras Kimbakal, imbutangan sang sticker nga Gimaras, pero ang matuod gali halin sa Cebu ang produkto. Imbutangan lang sang sticker nga exclusively for Ice Nut Gimaras. Sangging kakas ang sticker sa Cebu gali himo ang naghalin, no, ang produkto nga dried mangoes. Halin nini, no, sa post ni board member kag former governor sa probinsya sa Gimaras, board member ni Enit Nava, at may kilala ini siya na nagbakal sang paho, dried mangoes sa San Miguel Hortan Gimaras, dira gid man sa Libon nga area. May mga nagabaligya ina sang mga nagkalain-lain nga mga mango products aside sa paho. Kag may name sang Gimaras kag amo ni ang nakita nila. Ti gindala ini abroad.
tingin buksan te mo na bla. Wala man ang aton lang man siniya dismayado kita nga ginagamit ang Gimaras pero hindi produkto sang Gimaras. Kung nakita sa aton ng mga tagpalamati gincoveran lang. Damo gyud nga mga taga Gimaras wangal man sa sining post ni board member. May ara nagapangabay nga Gimaras officials do not tolerate these people who steal Gimaras Non's pride. Tiyan mo na, no? Amo na gani nga gin-post gani ni board member Nene Nava. May may nagsabat na nga board member man si board member Marilyn Edang. Nag-comment siya sa post ni board member Nava ng Committee on Trade and Industry mag-imbestiga tutukan ng ining natabo pero luyag ka man kwaon sini ang side sang provincial or sang local government unit sang Hordan kung ano ang masiling sini kiti ang ining produkto na bakal sa barangay San Miguel Hordan Gimaras. So mismo mga nagabaligya dira kamo mismo gina pangitaan nyo gidya sang way nga ang inyong produkto maguba man kay tungod nagbakal ka mo gintunto nyo ang mga manug bakal nyo nga Gimaras na siya ma'am sir di pag gali sa Cebu di bala hindi na bala forms ang pagpanunto kung makita sa aton nga mga tagpalamatiin ha ikaw bala mambal ka ano ni siya boneless mangkot ka dira sang gabakal simo pera lang yan sa hindi ka sa kabalo mag-distinguish ang boneless kag hindi no pero may arabi abing inosente pa sa pagbakal sang mangros may mambal dira mamangkot dira simo nga boneless ni naghuo ka man tapos gili pag-abot sa balay pagkita ito kay nanay niya hindi man ni bang hindi man ni boneless ni ambal sang nagbakal sa akon singing baklan ko boneless di ba muna dapat subungan New Year ang mga pagpanuntob lang taton nyo na ina way ginasang may maayo nga madulot sa inyo simple lang nga bagay gamay lang nga bagay pero tanawab lang epekto in the past may mga nadakpan ganito 3 kasako sang paho halin sa pasudlon tani sa banwa sang Binabista ina-intercept sang agriculture office sang probinsya sang Gimaras ito kanami gid nga may mga amo sini nga mga information nga ginapadala ang aton nga mga kauturan dira nga mga turista bala nga halin sa probinsya sang Gimaras nga kung may mga amo man kamo sini nga eksperyensya i-report nyo sa province of Gimaras na Facebook page or bisan diri sa aton nga page sa Radyo Pilipinas pwede gi kamo ka private message kay para nga ipaalinto nato sa mga dira sa mga opisyales dira sa probinsya nga may amo sini nga nagakatabo. Mati may basi ang isa nga gina-worry na sang mga kauturan ta subong. Ang mga turista bala nga makabasa sini. Alam mabakal ko to paho sa Gimaras basi nga mambalan to sila nga paho sa Gimaras pero hindi galaya halin sa Gimaras nga paho so dapat mas hugton pagid ang pagbantay. Laban-laban ni dried mangoes for sure gintago lang ni nila goro sa karton dira or bag para mapasulod. So dapat sa mga pantalan mismo may mga naga-check dira. Kami mga nagapalusot nga mga kauturan ta. Hindi ta pagpasugtan ini. ...34 minutos magaligid sa takna ng 2:00 sa hapon. Sa ibang pagid naton nga balita sa nasalingan naton ang 2026 national budget ginpirmahan na kaina ni President Ferdinand Marcos sa giniwat nga signing ceremony kag suno gani sa presidente mas madamo nga benepisyo para sa pumuluyo ang igadulong sang sini nga budget kalakip diri ang sa edukasyon, sa health, Importante man aside sa education ang health. Nanti madamo nga mga services ang ma-avail sa aton mga kauturan nga kung pwede na lang hindi na sila magasto sa mga bulong na nila, mga laboratory, mas maayo pagid.
Kaysa totoo lang, amo ni ang nakita ko gid nga problema sa kalabanan sa mga Pilipino nga bisan ano pa kadamo sa savings nila, once nga may magmasakit sa ila, ubos gid ang ilang kwarta. Kung total may PhilHealth kita nga nagaabaga sa sini nga mga galastuhan mas maayo gid kita ni kung malibre tanan. Kung hindi lang pag-abusuhan. Unang dapat tagid nga tagaan man sa ikalupangod. $6.79 trillion no ang pondo nga ginpain for this year. Kag may mga nagagilinuwa balang information nga ma-delay kuno ang salary increase sa mga government workers. Yung klaro sa DBM nga wala sang delay kung hindi maapektuhan ang salary increase kay retirement benefits sa mga manunudlo, mga empleyado sa gobyerno kag uniform personnel sa 2026 national budget. Sunod sa DBM, wala sang ginkakas nga pondo kag wala ginbuhinan ang impahayag nga 24 billion. Mong ginsaylo lang ini sa insakto nga ahensya para mas madasig kag mas klaro ng pagpagwa sang benepisyo labi na sa subsistence allowance sang uniform personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 36 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Balwa. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I've mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya nga pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Paula Diaz, Nancy Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng kongke. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Ang sumitsit ay pangmanghang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 48 minutos magkaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Parahin ka mong nagpapamati diri sa gawat pon sa programa Bantay Banwa. Sa dugang panaton nga balita, arestado sa bypass ang isa ka drugista no sa ginpatikayon nga bypass ang Iloilo City Police mga kabyanan. 80 grams ang shabu no ang nakumpiska. Ang operation ging conduct sa Zone 3 Barangay San Isidro La Paz na dakpan duha ini ka drugista no nga dakpan sa ka 55 years old kag 29 years old dun sa residente sang La Paz, Iloilo City, more or less mga mag 80 grams sang suspected shabu, mga ara ina sa 544,000 tanan ang drug price sa sining shabu sa nasiling ko na sa inyo. What if hindi ni ma-recover, hindi madakpan ang mga nagaduso sa legal nga droga? Madamo-damo naman nga mga kauturan ta ang madalman kag mangin biktima sa drug addiction. Amo na nga luyag naton nga enugid i-report gid sa aton nga mga kauturan no ang ining mga drug personalities na involved sa illegal nga droga para nga makandakan sa bypass operation sang kapulisan. Ang mga nadakpan magapangatubang sa kaso nga paglapas Section 5, 11 kag 12 sa Republic Act 9165 ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
49 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid ng mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Man. Salamat ang atong mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Vermora Ventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na batuan ang mga labing ipiling na kasayuran. Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulupganay sa Bantay Banwa.